pamahalaang panlalawigan ng Oriental Mindoro. Ako si Fe Aquilizan de Leon at ito ang Kapitolyo para sa mamamayan. Sa ulo ng mga sumisikat nating balita, sa ikalawang termino ng Administrasyong Umali, Oriental Mindoro kikilalaning maunlad na lalawigan sa rehiyon. 25 milyong halaga ng proyekto ni Congressman Umali na pakinabangan ng mamamayang Mindoreño. National Maritime Week ipinagdiwang. OMPH-OIC Chief Marasigan hinarap ang mga isyu sa ospital. Buwan ng Tamaraw sinimulang ipagdiwang. At ang pagkilala ng pamahalaang panlalawigan sa talento at kakayahan ng mahigit 500 kababayan nating may kapansanan. Sa detalye ng ating mga balita, nasa maayos at sama-samang pagpaplano ang ikinatatagumpay ng isang organisasyon. Ito ang nagsisilbing pundasyon sa pagkakaroon ng mabungang resulta at pag-asenso. Kaya naman sa isinagawang Provincial Development Council meeting, masinop na iprinisenta ang mga nakaplanong programa at proyekto ng bawat sektor para sa minimiting higit pang pag-unlad ng lalawigan ng Oriental Mindoro. Nagbabalita si Ana Marie Reyes. Sa ikalawang termino ng pamunuan ni Governor Alfonso Umali Jr., kikilalanin ng Oriental Mindoro bilang isang maunlad ng lalawigan ng rehiyon. Ito ang tinitiyak sa Annual Investment Program 2014 ng Oriental Mindoro. Sa ginanap na PDC Full Council meeting noong September 30 sa Kapitolyo, naging pinakamahalagang bahagi nito ang pagpapasa ng konseho ng isang resolusyon upang i-adapt ang AIP 2014. Kasunod na nito ang paghiling sa pag-aproba ng Sangguniang Panlalawigan sa naturang AIP. Sa AIP 2014, itataguyod ang Oriental Mindoro bilang pangunahing pagkukunan ng pagkain, panturistang destinasyon at sentro ng kalakalan sa rehiyon at bansa, kasabay ang pagsusulong ng iba't ibang programang pangkaunlaran kabilang ang mga proyektong pang-enerhiya, pangkapayapaan, pangkalikasan at kontrabaha. Ang napakahalagang kaganapang ito ay pinangunahan ni Governor Umali, Vice Governor Yumerlito Dolor, 1st District Congressman Salvador Liachon, 2nd District Congressman Reynaldo Umali, mga bukal ng Sangguniang Panlalawigan, mga punong bayan, opisyal at kinatawan ng iba't ibang sangay ng pamahalaan, non-government at people's organizations, mga konsernadong samahan at mga pribadong mamamayan. Ang PDC ang isa sa pinakamahalagang special bodies ng pamahalaan at mga pangunahing tungkulin nito ang pagbubuo ng mga pulisiya at planong pangkaunlaran, pagtatasa at pagpaprioridad ng mga proyekto at ang pagmomonitor at pagtitiyak ng maayos na implementasyon ng mga programa ng pamahalaan. Sa full council meeting, isa-isang naghanay ng mga plano mga sektor na binubuo ng iba't ibang tanggapan at pangasiwa ang pinagsama-sama batay sa magkakaugnay na serbisyo at suportang ipinagkakaloob sa mga mamamayan. Pinangunahan ng report ng General Public Services and Other Services Sector ni Provincial Budget Officer Nenet M. Pineda. Si Provincial Social Welfare and Development Officer Teresita Umbaw naman ang sa Social Services Sector. Si Assistant Provincial Agriculturist Eli Vargas na kinatawan ni Provincial Agriculturist Petronilo Dumeilig ang nag-ulat hinggil sa Economic Services Sector. Samantalang si Ginang Lolita Macasa na siyang kumatawan kay Provincial Engineer Elmer Dilay ang nag-ulat titiyakin ng Social Services Sector ang isang episyente at epektibong serbisyong panlipunan sa pagsusulong ng mga proyektong nakatuon sa pagtitiyak ng isang malusog at ligtas na mga pamayanan. Magiging mahalagang bahagi rin nito ang pagbibigay kapangyarihan sa mga mamamayan na makalahok sa mga programang pangkaunlaran at pagbibigay oportunidad sa mga itong makapag-aral. At sa paglalaan ng mga proyektong ito, titiyaking mananatili ang mataas na pagpapahalaga sa kultura ng mamamayan. Ang milyon-milyong pisong resource requirement ng Economic Services Sector magtitiyak naman para sa sapat na supply ng pagkain, magpapabuti sa kita ng mga magsasaka at mangingisda at magpapaunlad sa turismo at iba pang industriya. Sa daan-daang milyong pisong naiprograma ng General Public Services Sector ay palalakasin at pagbubutihin ang katayuang pinansyal ng lalawigan at patitibayin ang multi-level government sector at public-private partnerships sa pagpapatupad ng mga programa ng pamahalaan.
Sa mahigit sa 100 milyong pisong nakalaan naman para sa infrastructure subsector, maaasahan ng isang episyente at magkakaugnay na pasilidad sa transportasyon. Bukod sa mga pondong nakaprograma, ilalapit ng pamahalaan sa iba't ibang ahensya o funding agency sa mga proyektong nakalinyang ipatupad sa susunod na taon. Samantala, nananatiling matitibay na katuwang sa pagpupunyaging pangkaunlaran ng pamahalaang panlalawigan ang dalawang kinatawan ng lalawigan sa Kongreso. Sa Rural Upliftment and Development Framework for Mindoro, The Road Towards a Green Island Paradise at the Heart of the Philippines, na sentro ng programa ni Congressman Umali, mahalagang bahagi nito ang plano para sa konstruksyon ng mega bridge na magkokonekta sa Batangas at Mindoro, pagtatayo ng agro-food processing zones, pagpapatapos sa Mindoro Island Circumferential Road, pagsasaayos ng mga pier, full implementation ng Regional Government Center, konstruksyon ng farm-to-market roads at irrigation projects, pagtukoy ng tourism hotspots at pagtataguyod ng Batangas-Mindoro Island Power Connection at paglalaan ng renewable energy projects. Itataguyod naman ni Congressman Liacho ng trabaho, turismo, serbisyo bago sarili, edukasyon, elektrifikasyon, kalusugan at kalikasan sa kanyang sentrong programang Mindoro bago sarili. Sa kabuuan, tinitiyak ni Governor Umali na isang Oriental Mindoro sa mga kikilalaning maunlad na lalawigan sa rehiyon. Aniya sa mga nakahanay na programang pangkaunlaran na higit na pinagtitibay ng pakikiisa ng ibang mga opisyal at mamamayan at sa suporta ng pamahalaang nasyonal, partikular ni Pangulong Aquino, walang ibang landas na tatahakin ng Oriental Mindoro kundi kaunlaran para sa lalawigan at kaginhawahan para sa mamamayan nito. Ma-maximize natin, ma-optimize natin ang pagkawa natin sa government. Habang nandiyan facility naman ay President Noy. Kaya kung ano man yung mga problema natin, kapasama natin, especially yung mga NGO, yung mga project sector. Kailangan nagkakaisa tayo nito. Hindi kaya ng gobyerno lang ito, kailangan tayo. Para siyempre mag-explain din mo sa mga kasama natin. Sa tingin ko importante ito naman para pumaksa yung magtulong-tulungan natin ito at hopefully hindi naman tayo ulit na nagdurong para naman ito pinatahak natin and sure pag nagtulong-tulong tayo especially ngayon sinama na natin si Vice Governor sa regular member natin na CDC. Kung ano ba ngayon ko kasi dito pa lang may hinay na mga problema. So pagdating ko sa SP, mas madali na yun sa dito. Mas madali na Hindi masama ang paglalagay ng pondo sa mga programa o proyekto. Sapagkat anumang ganda ng plano, kung wala namang nakalaang pondo ay baliwala rin. Sapagkat wala rin itong magandang magiging resulta. Ang masama kung ang inilagak na pondo ay ginamit sa pansariling kapakinabangan at hindi napapunta sa mga kinauukulang benepisyaryo. Sa isyong pork barrel scam, hindi lahat ng nasasangkot dito ay dapat na paniwalaang masama sapagkat dito muling nauso ang salitang damay-damay. Para rin sa bilangguan, hindi nawawala sa mga preso ang nadamay o idinamay lamang sa isang kasalanang ibinintang sa grupong kanyang kinaaaniban. Subalit dahil tayo ay nasa isang demokratikong bansa, ang lahat ay may karapatang linawin ang mga isyong ipinupukol sa kanya at itama ang mga maling paratang. Narito ang report. Taliwas sa mga lumabas na ulat na may kaugnayan sa Napoles Pork Scam, naibaba at napakinabangan ng mamamayang Mindoreño ang may 25 milyong pisong proyektong pinondohan ng Priority Development Assistance Fund ni 2nd District Representative Reynaldo V. Umali. Ito ang binigyang diin ng kongresista sa kanyang pagharap sa mga lokal na mamamahayag noong huling araw ng Setyembre. Ipinaliwanag ni Congressman Umali na ang kanyang tanggapan ay nakapaglaan ng 25 million pesos noong 2011 hanggang 2012 para sa Integrated Lowland Agroforestry Development with Livelihood Support Component at sa Upland Agroforestry Development Program, ang mga programang susog sa Unified Tree of Life or UTOL program na kapwa nila inulungsan ni Governor Alfonso V. Umali Jr. Ang UTOL ay pagtatanim ng mahigit sa 12 milyong puno para sa higit na pangangalaga ng kalikasan at magbibigay ng kabuhayan sa mamamayang Mindoreño. Sa harap ng mga mamamahayag ay nanindigan si Congressman Umali na ang programang nabanggit ay naisagawa sa pamamagitan ng Maharlika Lipi Foundation na isang lehitimong non-government organization na kinumpirma rin ng Commission on Audit na mayroong tanggapan sa nakatala nitong business address.
Ayon pa kay Congressman Umali, ang 25 million peso project ay pinakinabangan ng 604 na magsasaka ng Segunda Distrito na kanilang ginamit sa iba't ibang pagsasanay para sa vermiculture development, malunggay development, soil management and development at organic pig raising. Sinuportahan rin ng multimilyong pisong programa ang 6 na vermiculture nurseries na kapamahagi ng 312 basic organic pig starter sets with organic livestock raising kits, 112,294 na binhing pananim ng kakao, kalamansi, kawayan, malunggay at mahogany. Bahagi rin ng programa ang mangrove and watershed rehabilitation, partikular ng Bungabong River Watershed na siyang pangunahing layunin ng UTOR program. Ayon pa kay Congressman Umali, matibay ang kanyang paninindigan at nananatili siyang matatag sa kanyang sinumpuang tungkulin sa pag-upo niya bilang kongresista noong 2010 na ay pagkakaloob ang mga programa at serbisyong nararapat para sa mamamayang Mindorengyo. Lang, hindi naman ako talaga, I'm no, sa totoo lang, hindi ako mahilig sa media. Media mindset ako. Napasabak lang ako dahil Napoles, tapos PIDAP, etc. Una kasi, I will just do my job and let the people see what I did, what I will, yung my capacity, my abilities, and bahala ng silang humusga sa akin without having to really go out of my way to get media to be always hard selling me. No? I'm not a hard sell person. So gusto ko yung personal na pananaw ko. Kung makita niyo yung magagandang ginawa ko, salamat. Kung hindi naman, okay din. Basta ang importante sa akin, yung tao ay na bibigyan natin ng ayuda, what is due the people they should get. So, siguro in the last 3 years na ako'y congressman, I think I have demonstrated my capabilities at mobilizing resources for Mindoro. Mahalaga ang mga kung tawagin nating mandaragat o mga manggagawa natin sa mga sasakyang pandagat. Sila ang mga marino na dapat napahalagahan sapagkat sa bawat pagganap sa kanilang tungkulin, nakasangla ang isang bahagi ng kanilang buhay dahil sa nakaambang panganib ng nature ng kanilang trabaho. At sa pagdiriwang ng kanilang panahon, samot-saring pa-contest na sumubok sa iba't ibang kakayahan ng ating mga marino ang isinagawa at dito nakaisa rin ang punong lalawigan. Yan ang balitang tinutukan ni Sir John Cleofe. Going Green and PPA Ports, ito ang naging tema sa pagdiriwang National Maritime Week noong nakaraang ika-23 hanggang ika-29 ng Setyembre na idinao sa PPA Port Compound, Barangay San Antonio, Calapan City. Sa pambungkad ng programang ginanap sa unang araw na gawain na pinadalo ni Joe Portohada, naging panauhin sa opening ceremony sina PPA Port Manager Victor Arellano, Calapan City Mayor Nancy Panaligan at Governor Alfonso B. Umali Jr. Ayon kay Governor Umali, kailangan ng pagtutulungan sa ikagaganda at kaiunlad ng maritime industry. Umpisa ng good week dahil sa linggo, papaalalahanan tayo ng mga dapat natin mga gawin at gawain dito sa ating mga lugar. Diba? Coastal cleanup, magtatanim tayo ng mga mangroves, magtatanim tayo ng mga puno dito sa PPA. Ganun din ang gagawin namin. Sabi nga ni Mayor Rantan, tutulungan namin kayo hanggang saan makakaya outside the PPA area, outside the port. Sorry na lang doon sa matatamaan ha. Pero yung ating barkong nakalubog dyan, ang tagal na po niyan, hindi po natin alam na kung ano. Baka pwedeng tagnan na rin natin yan na mangrove para maalis-alis naman ang itsura. Pero ko, bakit naman hanggang ngayon ganyan pa rin. Ang balita ko, nakasuhan na. Pero ilang taon na abutin yung kaso na yan. Palagay ko, wala na rin yan. So, humihingi ako ng tulong sa inyo. Pagtulong-tulungan natin yan. Yung may-ari, tapos kami, kung ano pwede natin pagtulong-tulungan, gawin na natin para matanggal na natin yan once and for all. Diba? Huwag na tayo magkasuhan kasi yung kaso na yan, wala namang mangyayari dyan eh. Diba? Aabutin tayo, ang tatanda na natin, baka patay na tayo. Nandiyan pa rin yung barko niya kung kasuhan tayo ng kasuhan. Pagtulungan na lang tayo kung maaari lang.
Hindi po namin kaya mag-isa ito. Dapat tulong-tulong tayo. Hindi kaya ng PPA lang ito. Hindi tayo ng Maritime Police lang ito. Hindi kaya ng PNP ito. Hindi kaya natin ng mga NGOs to, ng mga lahat ito dapat tulong-tulong tayo. Bawat isa sa atin. Tulong-tulungan natin ito. Marami tayong magagawa pag tayo ay nagkaisa, pag tayo nag-usap, pag tayo ay nagtulong-tulong. Huwag na natin i-break itong ano na to, itong nangyayari ngayon. Pagkaganda-ganda dito sa ating lalawigan. Sana ito makalabas. Sana makalabas ito sa buong probinsya nang sa ganon, masustain natin. At pagtulong-tulungan natin, kaya po natin ito. Naniniwala ako na kaya natin ito. Bukod dito, nagkaroon din ng misang pasasalamat ang mga marino para sa tuloy-tuloy at ligtas na paglalayag. Nagkaroon dito ng motorcade na nalahukan ng iba't ibang ahensya mula sa maritime industry at press conference. Naging takapagsalita dito sina Marina Director Mr. Roberto Arceo ng Region 4B, TESDA Provincial Director Mr. Renato Pantaleon, SLMIF Training Director Ronald Egron, Captain Adalberto Adeba ng PAS, Francisco Duño Mapsta Police at LDCR Joselito Maluyo, Station Commander ng Coast Guard Calapan City. Ipinalawanag naman ni Port Marshal Arellano na nangangahulugan ang temang Going Green and PPA Ports ng tuloy-tuloy na pagbabago sa mga daungan at kasaganaan ng buong pamayanan. Naging bahagi rin ng gawain ng iba't ibang patimpalak na inulusa dito. Sa kabuuan, naging matagumpay ang pagdiriwang at inaasahan ang higit pang pagkakaisa ng lahat ng marino sa mga programa ng maritime industry. Sir John Cleope, KPSN. Hindi biro ang mamuno lalo na sa isang tanggapang pinupukol ng mga reklamo at issue. Subalit kapag may mga suliranin, mas mainam na hinaharap ito kaysa tinatakasan dahil lalo lamang maiipon ang hindi magagandang impresyon sa pinamamahalaang tanggapan. Kaya naman sa pagkakatalaga ni Executive Assistant Dr. Marfeo Marasigan bilang Officer in Charge sa Provincial Hospital, buong tapang niyang hinarap ang mga reklamo rito. Yan ang balita ngayon ni Beverly Aguila. Humarap sa mga miyembro ng Sangguniang Panlalawigan si Acting Oriental Mindoro Provincial Hospital Chief of Hospital, Dr. Marfeo E. Marasigan, upang sagutin ang mga mahalagang issue at katanungan hinggil sa pag-ooperasyon ng OMPH at iba pang mga pampublikong ospital sa lalawigan. Sa question hour ng SP noong ika-17 ng Setyembre sa Batasang Panlalawigan, sinagot ni Dr. Marasigan ang mga katanungan ng mga bukal ng SP sa pangunguna ni Vice Gobernador at SP Presiding Officer Yumerlito A. Dolor. Unang tinalakay ang nakabinbing panukalang Provincial Health Code ng Oriental Mindoro na isa sa mga basehan para sa evaluation ng performances ng Sangguniang Panlalawigan. Hinggil sa napagkasunduan ng nakaraan pang sanggunian at dating pamunuan ng OMPH Provincial Health Office na dapat naisumiti na sa SP ang panukalang Provincial Health Code Hunyo pa ng nakaraang taon. Ipinaliwanag ni Dr. Marasigan na batay sa kanyang naging pakikipag-usap sa mga staff ng ospital, kasalukuyan ng dinadraft ang code. Naging problema rito ang kakulangan sa technical people na tututok sa pagbabalangkas na nasundan pa ng pagpaprioridad sa merger ng Gloria Pinamalayan at ng Rojas Mansalay Hospitals. Sinabi niyang sisikapin nilang sa Enero ng susunod na taon maisumite ang kopya ng naturang Provincial Health Code sa Sangguniang Panlalawigan. Sangguniang Panlalawigan sa mga department heads na isa-submit ang draft ng Provincial Health Code sa Sangguniang Panlalawigan at later than June 30, 2012. Kaya lang po lumipas mga tatlong buwan, dumating ng October 2012, walang natatap. Kaya tinanong ng Sangguniang Panlalawigan noon ay Dr. George Columari na head ng hospital, si Dr. Legaspi, at sumagot naman sila na humihingi sila ng extension because of they are looking for technical assistance, for consultant, for their job. Pinagingin po doon sa Sangguniang October 2012. Lumipas po ulit ng November, December, January, February, March, April, May, June, walong ulit. Wala pa rin pong nangyari. Meron na pong pinaka-draft na health code ang SP at ito po ay natanong ko na rin sa nila at yung kanina po pinatanong ko sa mga officers doon sa OMPH na sa mga health code. So, ang sabi nila ito daw po ay dinatang matatapusin daw po after ng balik ni Dr. Legaspi. Tungkol naman
naman sa mga reklamong natatanggap ng mga bukal mula sa kani-kanilang nasasakupan hinggil sa mga serbisyo ng ospital, katulad ng di umano'y kakulangan ng mga supply, gamot at doktor. Ito ang paliwanag ni Dr. Marasigan. So, lumiminers po yung apat na ospital, yung 2 big hospitals. Ang ibo natin ay mag-i-condes yung sa hospital at the same time, mag-save yung life at yung time sa effort. So, yung po sa OIK actually, yung po sa pagdaga, hindi namin yung mga medical specialist na kailangan. Pero, unfortunately, hindi wala pa po tayo ng mga doctors na kailangan po. At yung merging po ngayon, yung po nga bukas, District Hospital, may capable niya kasi yari niya yung bukas. Pwede na sila mag-opera, pwede na sila magawa ng mga simple appendectomy, cesarean section, and even major operation. Inilinaw rin niyang walang hinihinging down payment sa OMPH. Tungkol sa pagbili ng gamot, dapat aniya ay sa butika sa loob ng ospital sila pupunta at ipoprovide ito ng butika. Kung wala sa butika, saka lamang ang bantay ng pasyente nararapat na lumabas upang humingi ng tulong. Mayroon aniyang dalawang klase ng butika, ang PhilHealth Pharmacy para sa PhilHealth members at ang regular pharmacy para sa indigents at sa mga non-PhilHealth members. Iminungkahi rin niya kay Gobernador Umali ang pagpapalabas ng memorandum kaugnay sa pagpapatupad ng Generics Act sa lalawigan. Ito ang nag-aata sa mga doktor sa lahat ng pampublikong ospital na generic medicines ang ireseta sa mga pasyente. Ipinaliwanag ni Dr. Marasigan na ang OMPH ay nag-ooperate bilang 100-bed capacity na kwalifikasyon ng ospital, pero nag-ooperate ito sa kasalukuyan na may 250-bed capacity. Kaugnay sa issue ng delay sa operating room, sinabi niyang iisa lang ang gumagana ditong anesthesia machine at upang dagli ang masolusyonan ang suliraning ito, pansamantala niyang hiniram ang anesthesia machine ng Pinamalayan Community Hospital para magamit sa OMPH. Kulang din aniya ang anesthesiologist dahil mula sa 5, 3 na lamang ang kasalukuyang anesthesiologist sa ospital. Aniya pa mayroong inapprove ang DOH na 30 million peso extension as PhilHealth Ward sa OMPH. Nagplano si Gobernador Umali na ilagay ito sa katabi ng ER. Aniya ang dating 100 pasyente noong nag-census ay nasa 250 ang bilang, kung saan umaabot sa 70 ang nasa OB. Bukod pa ang 3 malalaking departamento katulad ng pediatrics, medicine at surgery, at idagdag pa rito ang orthopedics at ENT. Sa katanungan naman ni Vice Gobernador tungkol sa dami ng bilang ng mga nanganganak sa OMPH na dapat sanay sa mga naitayong basic emergency maternal obstetrics and newborn care na mga anak, ipinaliwanag ni Dr. Marasigan na ang facility-based delivery ay nire-require ng DOH at ng World Health Organization. Bawal nang magpaanak sa bahay. Ang bawat bayan ay naglagay ng BEMOC. Ang ibig sabihin ay dapat doon na magpapaanak. Sinagot din niya ang mga katanungan tungkol sa Provincial Health Investment Plan at Public-Private Partnership kaugnay sa paggamit ng equipment o mga machine ng Provincial Hospital. Yung PPPI okay. Actually, meron po tayong mga equipments doon na outsourcing. Kaya po na CT scan, yung laboratory, yung po ay naka-outsourcing yun. At it will be advantageous to the provincial government kasi wala tayong investment na gagawin doon. Wala tayong maintenance at wala tayong posisyon yung mga tao. So, naintin naman po, advantageous din sa kanila kasi yung supply ay regular palagi. Inaasahan ng SP na sa ilalim ng bagong pamunuan ni Dr. Marasigan, higit na maisasaayos ang operasyon ng OMPH, mabawasan kundi man tuluyang mawala ang mga suliraning kinakaharap ng mga pasyente rito at maisumite sa itinakdang oras ang Provincial Health Code ng Oriental Mindoro. The leadership, hindi na mapapako yung first week of January. And by the end of the year, pwede natin sabihin sa SGPMS exit conference that through the efforts of Dr. Marasigan, we're able to finally resolve the issue of the lack of provision.
Regular sa pag-ikot ang programang KPSM Serbisyo Ora mismo, ang programa ng Administrasyong Umali na nagkakaloob ng direktang pagtugon sa pangangailangan ng ating mahihirap na kababayan. Ang pinakahuli nitong nakanabang, ang Bayan ng Gloria. May report si Patty Montales. Sa pinakahuling pag-ikot ng Kapitolyo para sa mamamayan Serbisyo Ora mismo sa iba't ibang bayan sa lalawigan, naging benepisyaryo ang Bayan ng Gloria. Ang gawain na ginanap sa Municipal Gym noong ika-25 ng Setyembre ay bahagi na rin ng pakikiisa at pagsuporta ng pamahalang panlalawigan sa pamumuno ni Gobernador Alfonso B. Umali Jr. sa paggunita sa ika-49 na araw ng pagkakatatag ng nabanggit na bayan. Sa kanyang mensahe sa okasyon, ipiniliwanag ni Executive Assistant 4 at ito ay si Chief of Hospitals ng Oriental Mindoro Provincial Hospital, Dr. Marfeo Marasigan, ang layunin ng KPSM Serbisyo Ora mismo. Ito po ay KPSM, Kapitolyo para sa Mamayan. Ito po yung serbisyo ng pamahalang panlalawigan na kung saan dinadala ito sa mga liblib at malalayong lugar. Pero sa pagkakataon po ito, ay hindi po kami nasa liblib, nandito po kami sa sentro ng bayan. Ito po yung serbisyo ng pamahalang panlalawigan na kung saan yung mga mahalagang opisina ay dinadala namin sa barangay. So, bahagi lamang po nito yung medical mission. Ito po ay isang convergence, isa private, public partnership na kung saan makikita ninyo ang national government ay kasama din namin. So, yung tinatawag naming public partnership. Bagamat hindi natin nakakasama ang gobernador, this is one way na pinararamdam namin, ng ating gobernador, ng vice-gobernador, ang kanyang presensya, ang kanyang serbisyo, ang serbisyo ng pamahalang panlalawigan. Kaya kami po ay umiikot bayan-bayan. Tinatayang umabot sa humigit kumulang sa 2,000 katao ang nabiyayaan ng mga serbisyong hatid ng KPSM mula sa iba't ibang barangay ng Gloria. Malaking bulto ng mga pumunta na kinabang sa serbisyong medical at dental. Libre rin ang mga gamot. Pinamahalaan ito ng Provincial Health Office sa pakikipagtulungan sa Municipal Health Office na pinamumunuan ni Dr. Miguel Solier sa Philippine Academy of Family Physicians, Philippine Army Dental Services at PNP Regional Health Services. Naroon din ang iba pang tanggapan upang magkaloob ng libreng serbisyo tulad ng Provincial Treasurer's Office, Provincial Engineer's Office, Provincial Tourism Investment and Enterprise Development Office, PhilHealth, National Statistics Office at Provincial Drug Enforcement Agency na naglecture hinggil sa mga ipinagbabawal na gamot sa mga kabataang estudyante. Mahigit 200 ang mag-aaral naman ng Gloria Central School ang nabiyayaan ng feeding program. Pinagkaloob din ni Dr. Marasigan kay Mayor Loreto Perez, Vice Mayor Ramon Solas at mga sangguniang bayan members ang ilang health at sports equipment mula pa rin sa pamahalaang panlalawigan. Taus-pusong pasasalamat naman ang naging paabot ni Mayor Perez at Vice Mayor Solas kay Gobernador Umali at 2nd District Congressman Reynaldo Umali sa pagtugon sa kanilang kahilingan na madala ang KPSM Serbisyo Ora mismo sa kanilang bayan. Ating nabayan ngayon, ito po kayo na ating Gobernador Alfonso Umali Jr. at ng ating ikalawang congressman ng 2nd Distrito, si Attorney Ray Valle, na siya po ang naging kasangkapan upang magkaroon ng katuparan ang ating medical and dental mission. Muling ipinagdiwang ang Kawayanan Festival sa Bayan ng Gloria at bahagi ng pagdiriwang ang masiglang gawaing kawayaran na dinagsa ngayong taon ng mga kalahok. Nagbabalita si Patty Montales. Mas marami ang lumahok, mas masaya at higit pang matagumpay ang sinagawang fun run noong ika-29 ng Setyembre sa Bayan ng Gloria na pinangasiwaan ng Gloria Municipal Police Station sa pamumuno ni Police Senior Inspector Marlon Cabatanya. Tinawag na Kawayaran 2013 na nabanggit na gawain ay bilang pakikisa ng Gloria PNP sa pagdiriwang na ika-10 taon ng Kawayanan Festival at ika-49 na taon ng araw ng pagkakatatag ng Bayan ng Gloria. Nung nagko-conceptualize ng 49 founding anniversary and 10 Kawayanan Festival,
we volunteer na kami ang mag-organize ng fun run kasi nga nakapag-organize na kami ng ganitong event dati at it was very successful. At saka we are promoting syempre yung healthy lifestyle ng ating mga kapulisan para sila ang manguna sa mga ganitong activity. Nagsimula magtipon-tipon ang mga lumahok sa harapan ng municipal gym bago mag-alas 4 ng umaga. Sa maikling programang ginanap, nagbigay ng kanilang mensahe ng pakikiisa sina Mayor Loreto Perez at Vice Mayor Ramon Solas. Matapos ito ay nagbigay si Inspector Cabatania ng race orientation na sinundan ng warm-up exercises at pagkatapos ay sinimulan na ang aktibidad. Ang naturang fun run ay nahati sa 4 na kategorya, ang 16 kilometers, 10 kilometers, 5 kilometers at 3 kilometers run. Tinayang umabot sa humigit kumulang sa 2,000 ang sumali sa gawain na niluhukan ng mga opisyales ng pamahalaang bayan, sangguniang bayan, mga opisyales ng barangay, mga hepe ng iba't ibang tanggapan, mga guro, estudyante at iba pang nagparehistro mula sa iba't ibang bayan at maging sa lungsod ng Calapan. Ayon kay Inspector Cabatania, malaking bagay na sa kanilang bayan ay masasabi na aniyang nagbalik na ang tiwala ng mamamayan sa kapulisan kaya naging maganda ang pagtanggap ng mga ito sa kanilang gawain. Mas naging maganda at maayos itong kawayaran because as early as July ay nagpi-prepare na kami. As a matter of fact, we are joining running events from Manila, Laguna, Cavite, and yung latest yung Tayabas para maka-adapt kami ng mga system na pwede nating i-adapt dito sa Municipality of Gloria. At ini-encourage po namin yung mga kababayan natin sa mga karatig municipality na magsagawa rin ng ganitong activity kung saan na madidevelop ang ating physical aspect. At saka this is one of the precious time para magka-bonding ang magkakapamilya, magkakatrabaho, magkakabarangay, magkakaeskwela. At lalo na po ang nag-organize po ay kapulisan. Masasabi ko po na dito po sa Bayan ng Gloria ay bumalik na ang tiwala ng mga tao sa ating kapulisan considering the large volume of participants na nag-join dito sa ating activity. Samantala, magkakatuwang sa paggawad ng medalya at papremyo sa top 3 sa bawat kategorya sina Inspector Cabatania, 2nd District Board Member Martin Benaventura, Vice Mayor Ramon Solas at mga sanggunian bayan members. Ang sumusunod ay ang mga nagwagi sa bawat kategorya. Para sa 3 kilometers, first place si John Eric Harabe ng Barangay Maligaya, Gloria. Second place si Ramses Malanog ng Barangay Alma Villa, Gloria. At third place si Mark Alvin Almugera ng Poblasyon, Bungabong. Para sa 5 kilometers, first place si Jose Pildiguera ng Mansalay. Second place si Raymar Pablo at third place si Rodolfo Senyo ng Barangay Tambong, Gloria. Para sa 10 kilometers, first place si Bernardo Reyes ng Occidental Mindoro, second place si Kenneth Umasas ng Mansalay, at third place si Marvin Mendoza. Para naman sa 16 kilometers, first place si Joriel Aklan ng Miscat, Bungabong Campus, second place si Andrian Mansano ng Pola, at third place si Jelmark Layag ng Pola. Pasasalamat sa lahat na nagkaloob ng tulong at suporta sa fun run ang pinaabot ni Inspector Cabatania. Isa sa mga mahalagang icon ng isla ng Mindoro ang isang endemic species na dito lamang matatagpuan, ang tamaraw. Ito nagbibigay kahulugan sa letrang ta sa salitang mahalta. At tuwing buwan ng Oktubre, ipinaalala ang kahalagahan ng preserbasyon ng tamaraw. Narito ang report. Wala ka bang napapansin sa iyong mga kapaligiran? Sa bisa ng Proclamation No. 273, itinalaga ang buwan ng Oktubre bilang Special Month for the Conservation and Protection of the Tamaraw in Mindoro.
Ang tamaraw o Bubalus mindorensis ay isang uri ng endangered at endemic species na dito lamang sa isla ng Mindoro matatagpuan, partikular sa matataas na bahagi ng Mount Iglit Bako National Park at Aruyan, Malati. Batay sa taunang tamaraw population count ng Department of Environment and Natural Resources Office o DENR, mayroong naitalang 327 na tamaraw noong nakarang taon. Ngayong taon, nakatutok ang selebrasyon sa temang tamaraw o Bubalus mindorensis, Our Identity, Indispensable Part of Ecological Diversity, I Care. Ang pagdiriwang ay pinangunahan ng Department of Environment and Natural Resources Office or DENR, PENRO, ENRO, mga lokal na pamahalaan at iba pang samahan at organisasyon. Magsasagawa ng iba't ibang aktibidad na naglalayong hikayatin ang mga mamamayan na makiisa sa pangalaga at konserbasyon ng tamaraw at ng panirahan nito. Ika-1 ng Oktubre, bilang kick-off activity, isinagawa ang motorcade na umikot sa mga paunihing lansangan ng lungsod ng Calapan na nilahukan ng iba't ibang ahensya ng pamahalaan, mga pribadong samahan at mga konsernadong individual. Kasunod nito, isinagawa ang maikling video presentation sa Provincial Capital Square na nagpapakita sa kasalukuyang estado ng mga tamaraw sa isla at ang mga hakbanging isinasagawa ng mga ahensya ng pamahalaan upang patuloy itong mapangalagaan mula sa mapanirang gawain ng tao. Sa isang buwang pagdiriwang, nakatakdang isagawa ang mga sumusunod na aktibidad. Sa Oktubre 15, isasagawa ang poster making contest kung saan inaanyayahang lumahok ang mga elementary pupils mula sa DepEd accredited schools. Kinakailangan magdala ang contestant ng sarili niyang oil pastel. Oktubre 15 din isasagawa ang biodiversity quiz contest na bukas naman para sa high school students mula sa DepEd accredited schools. Magkakaroon ng pre-registration para sa mga nagnanais sumali sa Tamaraw Month Poster Making at Quiz Bee Contest simula ika-1 hanggang ika-14 ng Oktubre sa PG Enro Capitol Complex. Maaaring tumawag sa telepono bilang 043-286-7123 or 288-2435. Mobile numbers 0920-945-8161 at 0917-548-5893 o maaari mag-log on sa pgom.enro@yahoo.com o sa Facebook page facebook.com/groups/orientalmindoro.enro. Mangyari lamang na ilagay ang pangalan ng paaralan, pupil o student contestant, coach at contact numbers. Ang Special Month for the Conservation and Protection of the Tamaraw in Mindoro ay sinusuportahan ng pamahalang panlalawigan sa ilalim ng administrasyon ni Gobernador Alfonso V. Umali Jr. sa pamamagitan ng ENRO na pinamumunuan ni ENRO Mike Humig. Pagre-referee ay hindi basta pagpapatakbo ng mga laro. Mahalagang may kasanayan ng isang magre-referee sa isang laro upang maipagtanggol ang nangangailangan ng paninindigan at katwiran sa bawat movement ng laro.
Kaya ang pamahalaang panlalawigan muling nagbigay ng pagsasanay para sa mga interesadong mag-referee. Narito ang report ni Eric Maravilla. Ang mapataas ang kakayahan ng mga basketball referees sa lalawigan at makapagbigay ng alternatibong pagkakakitaan sa mga newly accredited referees. Ito ang naging layunin ng isinagawang accreditation training program for amateur basketball referees noong Setyembre 24 hanggang 26 sa Lumang Bayan Gym Lungsod ng Calapan. Sa pagbubukas ng programa, hinikayat ni Ginoong Roberto Mendoza, Special Concerns Division Chief ng Office of the Governor, ang mga kalahok na maging seryoso sa pagsasanay at isaisip ang mga matututuhan na makapagbibigay ng livelihood o dagdag na pagkakakitaan sa kanila. Aniya pa, ginawa ang pagsasanay bilang tulong ng pamahalaang panglalawigan sa ilalim ng administrasyon ni Gobernador Alfonso V. Umali Jr. Umabot sa mahigit 50 ang mga lumahok at nagtapos sa nasabing training na nagmula sa mga bayan ng Bako, Nauhan at Lungsod ng Calapan. Kabilang dito ang mga dati ng referees na kumuha ng refresher course at ilang mga nagnanais maging accredited referees sa kanilang mga lugar. Sa 3 araw na training, tinuruan ng mga kalahok ng tama at maayos na officiating, gayon din ang pagdisiplina sa sarili upang maging isang mahusay na referee. Samantala, nagkaroon din ng katulad na pagsasanay sa bayan ng Pinamalayan noong Setyembre 20 hanggang 22. Umabot sa mahigit na 40 ang mga lumahok at nagtapos mula sa mga bayan ng Pola, Socorro, Gloria, Pinamalayan at Bansud. Ang nasabing training ay pinangasiwaan ng Special Concerns Division ng Office of the Governor sa pangunguna ni Ginoong Roberto Mendoza. Naging mga tagapagsanay naman sina International Referee Manny Huab at Secretary General Andrew Aison mula sa Basketball Associations of the Philippines, Region 4. Eric Maravilla, KPSM. Mahalaga na mapahalagahan ang papel na ginagampanan ng bawat isa sa lipunan. May kapansanan man ito o wala. Sapagkat ang mga may kapansanan na hindi naman nila ginusto ay nagsisikap pa rin maging isang produktibong mamamayan sa abot ng kanilang kakayanan at talento. Tampok po namin sa edisyong ito ang talento at kakayahan ng ating mga kababayang may kapansanan. Narito ang report. Binigyang halaga at kinilala ng pamahalang panlalawigan sa pangunguna ni Gobernador Alfonso V. Umali Jr. at ng Northfield Foundation Incorporated ang mga mamamayan sa lalawigan na may kapansanan o Persons with Disability o PWD sa isinagawang selebrasyon ng National Disability Prevention and Rehabilitation Week sa Victoria Gymnasium noong Setyembre 24. Ang Northfield Foundation Incorporated ay isang registered non-profit at non-government social welfare organization na naitatag noong 1984 na ang pangunahing layunin ay umalalay sa mga taong may kapansanan at abandonadong mga bata sa pamamagitan ng community-based rehabilitation. Ang mahalagang selebrasyon na tumuon sa temang Building Inclusive and Non-Handicapping Environment for Persons with Disability ay pinangaswaan ng Provincial Social Welfare and Development Office sa panguna ni Madam Tess Umbao. Maliban kay Cob Umali at Bukal Arlene Talents sa kisasagawain si Victoria Mayor Alfredo Ortega Jr. Sa okasyon, binigyan din ni Gobernador Umali ang kahalagahan ng PWD at ang pagsaalang-alang sa kalang grupo tulad halimbawa ng mga disenyo ng mga building sa kasalukuyan na iniisip ang kalang kapakanan lalo pa at anya may sadyang daan para sa kanila upang hindi sila mahirapan. Sa inyo po, sa ating po mga kasama, PWD, Persons with Disabilities. Napakagandang pagkakataon ito. Kasama natin ang Northfield at ito po ang programa natin, National Disability Prevention and Rehabilitation Week. Sana lang po, hindi ho isang linggo lang ito. Sana ho isang buong taon ganito ang ginagawa natin para hindi lang po tayo pinaalahanan. Manapay ang ginagawa ho natin, talagang natututukan natin mga problema. Kami po sa ulap, yung Persons with Disabilities, ngayon po, naipasa na namin, ngayon na ho, pwede na hong bumoto ngayon, yung mga Persons with Disabilities. Dati ho, hindi ho sila nakakaboto, pero ngayon ho, kasama na sila sa pwedeng bumoto. So, ang dami ho, ang daming mga programa ngayon, at ngayon sa mga hiring, sila na ho ang priority. Yung mga Persons with Disabilities, yan ang binibigyan ng una na pagkakataon para matanggap. Kaya kung makikita nyo ngayon, ultimo yung pagpaplano, ultimo sa mga paggawa ng mga building, ngayon po lahat may mga rampa na, hindi na pwede
hindi wala na, hagdanan lang. Ngayon ho, pati rampa, inaasikaso na, tinitignan na sila. Kailangan maging sensitive na po tayo dyan. Emosyonal namang nagbigay inspirasyon sa mga PWD si SP Committee on Social Services Chairman at 2nd District Board Member Arlene Talens bilang kinatawan ni Vice Governor Humerlito A. Dolor sa pamamagitan ng kanyang mensahe kung saan ibinahagi niya ang kanyang personal na karanasan bilang isang cancer survivor ngunit nagsikap na magkaroon ng positibong pananaw sa tulong ng kanyang pamilya upang labanan ang karamdaman. Samantala, hindi naging hadlang sa mga PWD ang kalang kalagayang pisikal sa halip mas ipinakita pala ang kalang talento sa larangan ng pag-awit at pagsayaw na nagsilbing inspirasyon naman ng kalang kapwa may kapansanan. Nagsilbing hurado sina Victoria Municipal Police Station PO2 Romel Ilagan, Lorna Santos ang DILG at Constantine von Sidsruiz mula sa Berlin, Germany. Randy Digma, KPSM. And our quote for the day: "It is in the garden of patience that strength grows best." At yan po ang kalipunan ng mga balitang tinipon ng Provincial Information Office. Ngayon po ang edisyong ito ng KPSM ay mapakikinggan na rin sa iba't ibang radio station sa lalawigan. Sa mga hindi nakapanood na aming programa ngayon, itype lang sa YouTube ang Kapitolyo KPSM upang mapanood ang edisyong ito. Ang KPSM ay meron ding Facebook account, mag-log on lamang at itype ang Oriental Mindoro Kapitolyo para sa mamamayan.
Ako pong uli si Fe Aquilizan de Leon. Sa ngalan ng kapamilya ng KPSM, makiisa tayo sa pagsikat ng Oriental Mindoro.